Hello guys, so matagal na rin ako hindi nakapagpalipad ng drone. So time check is almost 7 AM, no? So palipad tayo and magkwentuhan, no? So habang in-explore natin yung park, no? Kwentuhan tayo. So papalipad na. Yan guys, good morning, no? So papalipad tayo ng drone ngayon. No? It's been a while na hindi ako nakapagpalipad. Kasi busy. Then yun. So explore natin tong park, no? Habang kasi pag nagpapalipad ako ng drone sa mga comment section, minsan may mga nagtatanong sa akin, no, ng mga kapwa Pinoy, no, about drone. So, I think habang nag-explore tayo ng park, no, sasagutin ko yung mga ano nyo, yung mga tanong. Yan. So, currently, we are 21 meters, no, above the rooftop. And the distance from the home point is almost 400 meters, no? Yan guys. So, sa mga nagbabalak na ano dyan, na kumuha ng drone, so may mga bagay kayong dapat consider, no, in purchasing a drone, no? So, magdo-drone ka ba? Magdo-drone ka ba dahil sa gusto mong ano, mag-take namang magagandang videos, no? And just for ano, let's say for fun, for hobbies, no? So kung yun ang balak mo and hindi mo naman talaga siya gagamitin making money, no? So I suggest na kumuha ka ng drone na yung mga compact drones, no? Yung mga entry level na drones, no? One of the best drones out there is drone maker is DJI. Maganda yung mga drone nila kahit mga entry level lang, no? So ba't ko nasabing entry level lang kunin nyo guys? Kasi since na mag-aaral pa lang kayo ng ano sa drone, no? Mag-aaral pa lang kayo, is mas maganda na mag-aral kayo dun sa mga compact size na drone, no? Yung mga less than 250 grams na drone, no? Kasi ba't ko nasabi yun? Kasi unang-unang mura siya, no? Medyo ano siya, medyo cheap siya kumpara doon sa malalaking drone. Then ano siya, compact size siya, no? So madali mo siyang dalhin, bitbitin kahit saan, no? Kahit saan mo siya pwedeng dalhin. Then walang masyadong restrictions, no? And sinasabi nila na hindi mo na kailangan i-register yung drone doon sa country kung nasan ka. Pero guys, para sa akin, hindi naman totoo yung gano'n, no? Here in Taiwan guys, once na meron kang drone, you have to register it regardless of the weight, no? Regardless of the weight. Yun. So habang ano nagtataano tayo answering your question, no, nandito tayo sa park, no? I-explore natin yung park habang nagkwentuhan. Yan. So yun, mas magandang mag-aral kayo dun sa mga using a compact size drone, no? Para mas madali mo siya mabibitbit, mas ano siya, less hassle, yung space niya, di ba? Hindi siya ano, kahit saan pwede mo siyang dalhin kasi nga compact siya. Then mas mura siya, no? Then ano ba yung drone? Kailangan ba siyang i-register? So kailangan mo siyang i-register, no? Kailangan mong alamin yung mga drone laws dun sa country na kung nasaan ka, no? So it's better na para sa akin, no, kung ako, opinion ko, kailangan mo talaga i-register regardless of the weight, no? Regardless of the weight. Here in Taiwan, no, ang drone ko kasi is 250 grams, no? Pero once na gumamit ako ng extended battery, no, hindi na siya 250 grams. So regardless the weight increase, no,
ni-register ko pa rin siya. Then I take the pilot license, no. Yun. Then after nun, nakapag-decide ka na kung anong drone ang kukunin mo, no. Kailangan medyo ano ka rin, alam mo rin yung mga considerations in flying drone, no. So hindi since na ano to, unmanned aerial vehicle, no, itong mga drones, no, kailangan ano ka, aware ka din sa mga regulations, no. So never ka magpapalipad ng drone, no, dun sa mga sensitive areas like airports, no. Bawal na bawal doon, no, restricted yon, no. And bawal ka rin palipad ng drone sa mga government installations, no, government buildings, no, bawal ka doon. Sa mga ano, sa mga oil depot, bawal ka doon, no. Then kailangan mo rin malaman yung mga tawag dito, yung mga height restriction, kasi meron kang tinatawag na ano, na mga may mga place ka na restricted yung ano, yung pag-fly ng drone, no. Then meron din namang mga place na hindi siya bawal pero controlled yung altitude niya. Let's say dito sa area ko, mismo, we have a altitude restriction of 60 meters. But if sa whole ng Taiwan, you can fly your drone only 120 meters, no. So kailangan alam mo yon, yung flying ng drone. Siyempre, then wag ka magpapalipad ng drone sa mga matataong lugar, no. Sa mga tawag dito, maraming tao sa baba, no. Then kailangan yung drone mo rin, habang nagpapalipad ka, line of sight din, natatanaw mo siya, no. Yun, natatanaw mo siya. Then may mga nagtanong din sa akin, pwede mo ba siyang yung drone, can you carry your drone sa airport, no? Can you carry your drone outside your country, no? Let's say if you want you will take a vacation, no, elsewhere, then wala bang masyadong ano, tawag dito, hindi ba bawal magdala ng drone sa airport? Guys, very tricky yung question, no? So kailangan bago ka if you're planning to bring your drone, no, outside the country, no, sa airport pa lang, so alam mo yung mga rules and regulations, no, sa lalong-lalo doon sa airline, no. Ako, guys, ilang beses na ako nakapunta ng Pinas, no, siguro sa isang taon 3 times, no, yun. And I always bring my drone. So sa airport, wala akong naging airport ng Pinas and airport ng Taiwan, I don't have any issues, no, bringing my drone, no. Ang importante lang kasi, guys, sa pagbibit ng drone is kailangan ano mo siya, tawag dito, yung batteries, no, yung batteries, ano mo siya, tatanggalin mo siya dun sa loob ng drone. Then yung drone mismo, pati yung mga batteries, no, pwede mo siyang, since na kung nangyari compact yung drones na nakuha mo, kailangan mo siyang ilagay mo siya doon sa sa hand carry mo, guys, no. Never bring your drone, ilalagay mo siya sa check-in luggage mo, which is bawal, guys, no, kasi yung mga drone natin meron siyang batteries, no. So alam naman natin yung regulations pag may mga batteries, di ba? Hindi na yan nilalagay sa check-in, no, bawal kasi yan, no? Kailangan yun sa hand carry. So ganun lang, guys, ang ginagawa ko, no. Kailangan yung mga batteries mo nakatanggal doon sa drone, meron siyang lalagyan, meron siyang casing, no, na magagamit, no. Then ilalagay mo siya sa hand carry mo siya. Yun. So almost all the time, guys, no, wala pa akong naging issue, hindi pa nasita yung drone ko, dumadaan sa x-ray, hindi pa siya nasisita, no, ever since, no. Matagal na, siguro mga 4 times na ako, no, dala ko yung drone ko.
both Philippine Airport and Taiwan Airport na walang naging problema. Yan. Then, kailangan mo ba ng license, no? In a flying drone? Depende guys, no? Pero as a hobbyist, most of the countries, no? Kung yung drone mo is less than 250 grams, hindi mo na kailangan ng license, no? Usually dun sa mga yan, yung kung nyari ikaw is yung commercially ginagamit mo, professionally, yung drone mo, usually ang mga malalaking drone ang ginagamit doon, no? So, tas the time na kailangan mo siya ng license, no? So, ako meron akong license, no? Yung pinaka-basic license in flying drone. So, nag-exam ako ganon, nag-actual. So, yun. So, mas maganda na rin meron kang registered yung drone mo, no? Register yung drone mo. Mas maganda register of yung drone mo para meron kang peace of mind and security, no? So, you'll never know habang nagpapalipad ka ng drone. Nagpapalipad ka ng drone tapos di ba? Bigla kang bigla kang masisita ng pulis, no? Hahanapan ka ng registration, ng permit, no? It's better na prepared ka doon, di ba? To avoid any confrontation, no, and arguments, no? So, yun guys, no? Kailangan mo siyang prepared ka doon, no? Because you'll never know guys kung kailan mangyayari yung ganun. Then yung security na nga rin para sa iyo. So, nakaka-receive din ako ng mga questions tungkol kung anong mga vendor ng drones ang maganda sa market. So, guys, para sa akin, no, since DJI lang yung ginagamit ko, I recommend DJI, guys, no, because they are one of the leaders in drone, no. So, maganda talaga yung drone ng DJI, no. So, kung kukuha kayo ng first drone nyo, let's say it's entry-level drone or in compact size, guys. So, better choose DJI, yung mga mini-series nila, no? Yung Mini 3 Pro, just like mine. And yung bago, yung Mini 4 Pro, no? And the other, na rin, yung mga compact size. Basta DJI, guys, maganda. Okay. Then, guys, yun nga, siyempre, pag magte-take kayo ng shots, no? Ng mga tawag dito, kailangan bago kayo doon magpalipad, so kailangan alamin niyo muna kung merong restriction doon sa area kung saan kayo magpapalipad, no guys? Kasi kailangan minsan sa Taiwan, no, minsan kumukuha pa ako ng permit, no? I apply for a permit doon sa mga locations na medyo na medyo restricted, no, kailangan mong kumuha ng permit. Actually, ginagawa ko yun before si-survey ko muna yung area, titingnan ko kung may mga restrictions, may kailangan ng permit, then I will apply for a permit, no guys, I will apply for a permit. Yan ang ginagawa ko beforehand, no. Then, bakit ko nasabi na na ang piliin nyo yung mga lightweight drone, yung mga entry-level drone, no? Because guys, kung mag-aaral pa lang kayo ng pagpapalipad ng drone, it's better na doon kayo sa medyo lightweight, then madali siyang i-maneuver, then yung mura, guys, no? Kasi you'll never know kung kailan mo makakrash yung drone. If ever mo makakrash, siyempre, mas mura lang siya. Hindi yung medyo bibili ka ng mga high-end na drone, then nag-aaral ka pala, no? So, once na na-crush mo yon, hindi masakit sa bulsa. So, better na mag-aaral ka ng drone. Yung mga entry-level siya. Though yung mga entry-level drones ngayon, magaganda na guys. May 4K na yung mga videos niyo. Yun. So, nandito tayo ngayon sa park. No? Paikot-ikot lang tayo, no? So, kakarenew ko lang ng registration ng drone ko eh. So, yun, naisipan kong tawag dito, magpalipad. Yan.
Yan. So, nandito tayo sa mga less crowded, diba? Sa park, sa ibabaw tayo ng park. No? Then, kung makita nyo, it's morning dito sa Taiwan. No? Kita nyo yan. So, paikot-ikot lang tayo dito sa park. Yan. So, I'm taking a video using the screenshot, no? Ni-record ko yung screen ko ng controller ko, as well as nag-take ng video yung drone. No? Yun yung 4K. No? Yan. So ano pa ba? Ano pa ba yung mga tanong na na permit, regulations, no guys? Yun. Nga pala ngayon, meron din nga palang bagong technology ngayon ng mga drone guys na tawag is remote ID, no? So yung drone mo, nagpapadala siya ng signal, no? Yung information ng drone mo, no? Pinapadala niya. So pwede ma-pick up 'yun ng mga ng mga government agency. So syempre, matatrack ka nila, 'di ba? Matatrack ka nila siguro kung registered ka o ano. So kailangan i-ano mo rin siya, i-consider mo rin siya yung remote ID. Kasi syempre, accountability, no? Makita nila na hindi registered yung drone mo. So, merong mga yun, complications yun. No? So, better na alam mo yun. Yeah. Then, marami rin nagtatanong sa akin, makukunin kong drone yung mga may sensors pa. Definitely, guys, no? Kailangan nyo kumuha ng mga drones na may mga sensors. No? Kasi, tawag dito, since na nag-aaral pa lang kayo, no? Since na nag-aaral pa lang kayo, need nyo yung safety features ng sensors, mga sensors, no? Ginagamit kasi yan guys para ma-sense nyo kung merong collisions na mangyayari. Yan, katulad niyan, di ba? So, mas maganda na merong mga sensors para ma-notify kayo, no? Na merong collision, imminent collision na mangyayari. No? Yan. So, since na merong nakaharap na building sa atin, no? So, kailangan guys, kung kunyari, let's say, magta-turn around kayo, huminto muna kayo ba kayo mag-turn around, no? So, para ma-survey nyo yung yung surroundings. Yun. So kaya medyo madilim yung cloudy siya, and nasa tayo, likod tayo ng araw. Kaya medyo madilim. Yan. So yung mga iba natatakot guys na paano daw kung yung drone nila during flight. Kunyari during flight, biglang siya, maputol yung connection between drone and the remote controller, no? Paano daw yun? Paano daw, mangyayari? Guys, yung mga drones ngayon is very high-tech, sophisticated, no? Meron na silang mga safety measures sa mga ganon. No, just in case na magkaroon ng disconnections between a drone and the RC, remote controller, after 1 minute guys, babalik yung drone mo doon sa home point kung saan siya nag-take off. So automatic siyang babalik doon, no? Isa yun sa mga safety features ng isang drone, no? Na usually is standard nowadays, no? Yun. So, huwag kayong mag-alala kung sakaling magkaroon kayong disconnection during flight, no? Then, di na naka-connect yung drone nyo dun sa remote controller nyo, no, guys. Huwag kayong mag-alala kasi may safety features naman siyang mag-return to home during an event ng disconnection, as well as na low battery na kayo guys, no? Low battery na kayo. Merong ganong feature ang drone guys.
no? Merong ganong feature on drone. Let's say low battery. I-warn niya kayo pag na kayo, low battery, no? Low battery. Na kailangan niyo nang bumalik or at a preset point, no? I-calculate niya na siya mismo ang magbabalik na kasi low bat na kayo para ma-save niyo pa yung drone, no? Yun. Yun guys, so after yes, subukan natin yung return to home feature ng isang drone. No, ayan guys. Yan. After 1,000 guys, i-return home ko to. Simulate natin automatic return to home point, no? Just in case kunyari nagkaroon kayong disconnection or low battery na kayo. Kung makikita nyo nasa 35% na lang yung battery ko, full signal pa siya, no? Ang speed ng drone is 10 meters per second, no? So andyan ang distance ko is 1,043 meters from the home point. So iti-trigger ko yung return to home position niya ito. I-press ko yung return to home. So ganito yung mangyayari once na low bat kayo, malalobat na kayo pati pag meron kayong signal disconnection after 1 minute. So ganito gagawin ng drone nyo guys, no? Ayan, no? Return to home, no? Babalik yan sa home position niya. Kung saan kayo, kung saan nag-take off yung drone, which is doon sa position ko ngayon. At a given height, no? Meron siyang nakaset sa drone nyo. Depende kung paano siya isi-set. Kung mataas ba o mababa. So yan, babalik na siya dun sa, sa home point, sa location ko. Ganyan yung drone guys. Ganyan siya ka-high-tech, ka-sophisticated na ngayon. Kaya, less na yung flyaway guys. No? Hindi na mangyayari yun. Bihira na mangyayari yun. Yan. So ngayon, trigger natin yung return to home functions niya. Wait na lang natin na kung babalik yung drone. Guys, nakita nyo yan, wala akong dyan. Hindi ko siya kino-control. Yan. Hindi natin kung mismo siya dun sa kung saan siya nag-take off, no? Dun siya kung gaano siya ka-accurate, no? So we are now approaching 300 meters sa ating location, no? No, yung height niya is nasa maximum 60 meters pa rin, no? Pero bababa na siya. So fully automatic siya guys, no? Wala akong control diyan. Nahayaan ko siya. Pero pwede ko naman siya cancel before landing, no? Pero hayaan natin. Tingnan natin. Wala namang obstruction dito siya ka-cancel. So nakikita ko na yung drone guys, no? Nasa taas na siya. Ayun. So mag-land na siya. Ano na niya? Fully automatic siya. Ayan na. I-cancel ko siya kasi medyo malapit siya dun sa sa building. Yan. So ngayon ibababa ko na siya. Yun guys, thank you for watching. So dito na lang tayo. So susunod ulit. Bye.